Barangay LS 91.1 Podcast. Barangay LS 91.1 Podcast. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Ang tunay daw na kasiyahan ay hindi palaging nakikita sa material na bagay na kayang ibigay sa atin ng taong mahal natin. Dahil walang mas makahihigit pa sa tunay na pagmamahal na mararamdaman at matatanggap natin mula sa isang tao. Ikaw minsan ka na bang naging palamuti sa buhay ng taong mahal mo? Sabay-sabay po nating tunghayan ang ating tampok na istorya ngayong umagang ito. Dito sa Radyo Nobela. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Dear Mama Ganda, dati ang akala ko ay masaya ang buhay na parang isa kang reyna sa pelikula. Yung nakukuha at nabibili mo ang lahat ng bagay na gusto mo habang kasama mo ang taong mahal mo. Pero hindi rin pala. Kasi hindi mapapantayan ng material na mga bagay ang tunay na pagmamahal ng isang tao. Hello po Mama Ganda at sa lahat ng mga kabarangay natin na nakikinig ngayong umaga. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Bea. 38 years old at nagtatrabaho sa isang pribadong kumpanya. Ang ibabahagi kong kwento sa inyo ngayon ay nangyari noong katatapos ko lamang ng kolehiyo. Sa isang probinsya pa ako noon nakatira. Nangungupahan ako sa isang apartment kasama ang best friend kong babae na si Andy. Pareho kaming nagtatrabaho noon sa isang barangay health center. Tita talaga ni Andy ang matagal ko ng katrabaho. At tinulungan namin Mama Ganda na makapasok si Andy roon. Okay naman ang trabaho namin. Hindi gaanong malaki ang sweldo pero magaan naman ang gawain. Hanggang isang araw, dumating ang mayor ng lugar na yon sa health center. Kasama ang ilan niyang bodyguard. Gusto niya raw kasing makita ang mga kailangang ipaayos sa lugar namin. Pati na sa barangay hall at malapit sa covered court. Pinakilala kaming mga staff noon kay Mayor Tyron. At nagulat na lang ako nang mag-request siya na sumama ako sa pag-ikot nila sa health center at katabing covered court. Siyempre, hindi naman ako tumanggi. Mabuti na lang din. Mag-iisang taon na ako nagtatrabaho sa lugar na yon kaya medyo kabisado ko na po ang mga dapat puntahan kasama ang mayor ng lugar na yon. Ako po si Bea at ito ang aking kwento. Bea, salamat sa pagsama mo sa amin para malibot tong paligid ng health center. Pati na yung covered court. Walang anuman po, Mayor. Ang laking tulong mo sa amin kanina kasi nakita talaga namin yung mga dapat nang ipaayos sa lugar na to. Sa totoo lang po, medyo kinakabahan ako kanina. Mag-iisang taon pa lang po kasi ako nagtatrabaho dito. Naisip ko kanina na baka hindi ko kayo malibot ng maayos. Mukhang kabisado mo naman na ang lugar na to. Alam mo na bawat sulok. Saka nag-enjoy din ako nakausap at kasama ka. Talaga po? Ako rin naman po. Nag-enjoy ako nakausap kayo. Saka yung ibang kasama ninyo, Mayor. Kung pwede nga lang paalisin ko na yung ibang kasama natin para masolo na lang kitang kausap kanina eh. Ano pong ibig ninyong sabihin? Wala naman, Bea. May iba pala ako. Matanong ko lang. Wala bang magagalit dahil nag-uusap tayo ng ganito ngayon? Wala naman po, Mayor. Pero may boyfriend ka na ba? Po? Pasensya na kung masyado ng diretso at personal ang mga tanong ko. Ayoko lang kasi na, alam mo na,
magkaroon ng problema habang kinakausap kita. Kagaya ngayon. Ayos lang po, naiintindihan ko. Pero ayun po, wala po akong boyfriend, Mayor. Mabuti naman kung ganun. O siya, sige. Mauna na rin akong umalis dahil may ibang lugar pa kami napupuntahan. Sige po, mag-iingat po kayo. Babalik na rin po ako sa loob ng health center. Bye po. Ingat po kayo. Sige. Salamat ulit, Bea, ha? Bye. Bye, Mayor! Uy, sis! Ano nangyari? Ha? Anong nangyari? Wala naman. Grabe! Alam mo ba na hindi pa ako nagla-lunch break para lang mahintay kitang bumalik dito? Tapos sasabihin mo lang sa akin na wala naman? Wala naman kasi talagang kakaibang nangyari, Andy. Sinamahan ko lang sina Mayor na libutin tong palibot ng health center. Saka yung nasa katabing covered court. Ganun lang. Eh bakit ikaw yung huling kausap niya bago siya umalis? Dapat sinakapitan yun, di ba? Nagpasalamat lang naman siya sa akin. Saka wag mo nang bigyan ng mali siya yun. Sinamahan ko lang talaga silang maglibot. Ayun lang ang ginawa namin at wala nang iba. Sis, alam ko naramdam mo na may kakaiba sa mga tingin sa'yo ni Mayor. Huwag mong i-deny yun. Sasabunutan talaga kita eh. Hala to, wala namang ganun. Mabait lang talaga siya. Ay naku, ewan ko sa'yo. Pero in fairness ha, ang gwapo pa rin ni Mayor kahit 41 years old na siya, no? 41 na pala siya? Oo, pinag-usapan din kasi yan. Mo ikaw, Andy, puro ka ganyan. Ang dami mong naiisip na mga senaryo. Halika na nga, kumain na tayo. Nagugutom na rin ako eh. Gwapo naman talaga si Mayor Tyron. Matangkad siya, mestizo, matangos ang ilong at maganda ang pangangatawan. Hindi rin halata noon na nasa 40s na siya. Mukha lang 10 taon ang tanda niya sa akin at hindi doble ang edad. Ang balita ko rin ay matagal na siyang single. Nagkakaroon naman daw siya ng girlfriend pero hindi rin nagtatagal. Kasi nga siguro masyado siyang busy sa buhay politiko. Nang sumunod na linggo, nagpatawag ng meeting si Kapitan tungkol sa mga ipapaayos sa Barangay Hall, Health Center at covered court namin. Hindi naman talaga ako dapat kasama sa meeting na yon, kaya nagtaka ako kung bakit binanggit ni Kapitan ang pangalan ko na kailangang sumama sa meeting. Hanggang sa makita ko na nga doon si Mayor Tyron. Saglit lang naman ang meeting na yon, tungkol sa lugar namin at sa budget na magagastos. Pero napansin ko talaga ang mga kakaibang tingin sa akin ni Mayor. Para bang wala sa meeting ang atensyon niya at nasa akin. Kaya naman ang matapos ang meeting at umalis na sina Mayor, panay ang tuksuhan sa akin ng mga kasamahan ko sa trabaho. Masyado raw na paghahalataan si Mayor na may gusto sa akin. Naramdaman ko rin. Pero ayoko naman pong maging assuming ng mga oras na yon. Dahil sa posisyon na meron si Mayor Tyron. Kumpara sa akin, parang napaka-imposible naman po na magkagusto siya sa isang katulad ko. Mayor Tyron? Magandang gabi, Bea. Magandang gabi rin po. Napadaan po kayo? May pinuntahan kasi ako na malapit dito sa apartment nyo. Kakilala rin ng driver ko yung may-ari nitong bahay na inuupahan nyo. At nabanggit niya na malapit ka nga lang daw sa pinuntahan ko. Kaya naman naisipan ko na daanan ka na rin dito sa inyo. Ganun po ba? Nakakagulat naman po ang biglaang pagdaan ninyo. Pasok po kayo. Salamat. Bea, nakita mo ba kung saan ko nilagay yung pouch ko ng makeup? Wala kasi dito sa... Mayor Tyron? Nako, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi rin.
Bakit po kayo napapunta dito sa amin? Dinadalaw ko lang si Bea. Okay. Sige. Gets ko na po. Ano gets mo na? Alam mo na yun? O sige na, maghahanda lang ako ng pwedeng makain ni Mayor. Excuse lang po, Mayor. Papasok lang po muna ako sa kusina. Maiwan ko po muna kayo ni Bea. Huwag po kayong mag-alala. Magtatagal naman po ako sa kusina kaya solo niyo si Bea. Basta feel at home lang po kayo dito sa maliit naming apartment. Ha? Uy, Andy, ano ba yung sinasabi mo? O sige na sis, maiwan ko na kayo dyan. Bye! Naku, Mayor, pagpasensyahan niyo na po yung kaibigan ko. Makulit lang po talaga yon, kaya kung ano-anong lumalabas sa bibig niya. Ayos lang. Para sa'yo nga pala itong dala kong mga prutas at bulaklak. Okay. Akala ko po na bit-bit niyo lang papunta dito. Salamat po, Mayor. Bea, alam mo naman na siguro kung anong pakay ko ngayong gabi, di ba? Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang totoo, hindi ko rin alam kung paano dapat gawin to dahil matagal na rin mula nung magkaroon ako ng girlfriend. Pero ayoko nang magpaligoy-ligoy pa dahil hindi na rin naman ako bumabata. Ano po ba talagang gusto niyong sabihin, Mayor? Gusto kitang ligawan, Bea. Po? Bakit? Hindi ba pwede? Di ba sinabi mo naman nung nakaraan na wala kang boyfriend? Nasa tamang edad ka na rin naman. Mas lalo na ako. Wala na nga sa kalendaryo ang edad ko kaya ayoko na sanang patagalin pa ang pagpaparamdam ko sa'yo na gusto kita. Oh, bakit hindi ka na nakapagsalita? Masyado na ba kitang nabibigla sa mga sinabi ko? Pasensya ka na ha. Ayoko na kasi talagang idaan pa sa paligoy-ligoy ang mga kilos ko. Kaya dinediretso ko na ang lahat ngayon. Pero kung ayaw mo sa ginagawa kong panliligaw, dahil masyadong malaki ang agwat ng edad natin, naiintindihan ko rin yun. Wala naman po akong nakikitang problema sa edad natin. Medyo nagulat lang din po talaga ako sa mga sinabi ninyo. Pero okay lang po sa akin na manligaw kayo. Talaga? Salamat naman kung ganun. Hindi ko rin alam kung paano gagawin ng tama ang panliligaw ko na to eh. Basta sisiguraduhin ko na totoo ang lahat ng ipapakita ko sa'yo. May isa pa nga pala akong pabor sana na gusto kong hingin sa'yo, Bea. Ano po yun, Mayor? Huwag mo na akong tawaging Mayor. Tyrone na lang kung pwede. Mula ng gabi na yon, ay Tyrone na po ang tinawag ko sa kanya. Marami rin akong nalaman tungkol kay Tyrone at sa buhay niya. Galing talaga siya sa pamilya ng mga politiko. Dati ring mayor at congressman ang lolo at tatay niya bago pumanaw ang mga ito. Wala rin siyang kapatid kaya nagsusolo na lang siya sa buhay. May kaya rin talaga ang pamilya niya kaya naman dahil wala na siyang mga magulang at wala rin namang kapatid. Siya na halos ang nagmana ng lahat ng ari-arian at negosyo nila. Ayun nga lang mga maganda dahil sa sobrang busy niya sa politika at mga negosyo, nawala na siya ng oras para sa kanyang love life. May ilang beses na rin naman daw siyang nagkaroon ng nobya na hindi rin nagtagal dahil napapabayaan niya ang kanilang relasyon. Masayang kausap si Tyrone. Hindi ko naman masyadong naramdaman na malayong agwat naming dalawa. Kaya naman hinayaan ko na rin talaga siya na manligaw sa akin. Siyempre nakarating yon sa pinagtatrabahuhan ko. Kaya naman palagi nila akong tinutuks doon. Ang sabi ko naman, kinikilala pa namin ang isa't isa. At hindi kami nagmamadali na magkaroon ng isang relasyon. 91.1 Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Kahit na sobrang busy na tao ni Tyrone, ay palagi siyang humahanap ng oras para sa aming dalawa. Isa o dalawang beses sa isang linggo kung mag-date kami at madalas siyang dumadalaw sa apartment kapag wala akong pasok sa trabaho.
Dahil sa pagiging matyaga niyang manligaw, sinagot ko na rin siya pagkalipas ng 1 buwan. Aaminin ko na noong una na pressure lang talaga ako kasi nga halos lahat ng katrabaho at kakilala ko ay kinukumbinsi ako na sagutin na si Tyron. Hanggang sa kalaunan, natutunan ko na rin talaga siyang mahalin ng totoo. Sobrang bait po niya. Lalo na noong dinala ko siya sa bahay para ipakilala sa mga magulang ko na ilang taon lang ang tanda sa kanya. Nagpakita pa rin siya ng paggalang at respeto sa mga ito. At nangako siya na hindi niya sisirain ang tiwalang binigay ng mga magulang ko sa aming relasyon. Sa ilang buwan na magkarelasyon kami ni Tyron, ay wala siyang ibang ipinakita at pinaramdam sa akin, kundi puro pagmamahal. Kaya naman habang tumatagal ang relasyon namin, ay mas lumalalim ang pagmamahal na nadarama ko para sa kanya. Dama ko naman, Mama Ganda, na ganon din siya sa akin. Lalo na nang dalhin niya ako sa kanyang pamilya. Nung nagkaroon sila ng family reunion, pinakilala niya ako sa ibang kamag-anak at kaibigan niya. At ramdam ko na proud siya sa akin bilang girlfriend niya sa harapan ng mga taong importante sa buhay niya. Nagustuhan mo ba yung steak, Bea? Oo, ang sarap nito. Grabe yung pagkakaluto, natutunaw sa bibig. Steak kasi talaga ang specialty ng restaurant na to. Ang sosyal nga dito, Tyron. Tapos ang mahal pa ng mga pagkain sa menu nila. Ganun talaga. Kasi quality naman ang mga pagkain nila dito. Pero alam mo, ayos lang naman sa akin kahit doon na lang tayo sa mga fast food kumain. Para hindi ka na masyadong gumastos. Huwag mo masyadong isipin ang gastos. Kasi ako naman ang nagyayang kumain dito. Kahit naman ako ang nagyayang kumain tayo sa labas, mas gusto mo pa rin na sa mga kagaya nitong restaurant ang pinupuntahan natin. Bakit? Hindi ka ba nag-e-enjoy sa mga kinakainan natin? Nag-e-enjoy, syempre. Kasama kita eh. Niisip ko lang minsan yung mga nagagastos natin. Baka lang kasi may masabing hindi maganda yung mga tao. Ginagampanan ko naman ang maayos ng trabaho ko. Kaya wala silang dapat na isiping masama sa ginagawa natin. Okay, ikaw ang bahala. Basta next time ako naman ang pipili kung saan tayo kakain, ha? O sige, pagbibigyan na kita next time. Actually, Bea, may isa pa nga pala akong dahilan kung bakit niyaya kitang kumain ngayon sa labas. Ano yun? Saka bakit parang biglang naging seryoso yung mukha mo? Huwag mong sabihin magpo-propose ka na kaagad sa akin ng kasal, ha? Ito, para sa'yo. Ano yan? Bakit may hawak kang maliit na kahon? Teka, ang ibig bang sabihin nito? Bea, sa ilang buwan na magkarelasyon tayong dalawa, alam ko na sa sarili ko na ikaw na ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Naipakita ko naman sa'yo na seryoso ako sa relasyon natin, di ba? Naiparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Kaya gusto ko sana na magpakasal na tayo, Bea. Tyron, sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi ka ba nagbibiro? Bakit ko naman gagawing biro to? Kasi baka nabibigla ka lang sa sinasabi mo na yan. Ilang buwan pa lang tayong magkarelasyon. Kaya huwag ka sana magpadalos-dalos sa mga desisyon mo. Hindi ako nabibigla. May edad na ako, kaya sigurado ako sa mga desisyon na ginagawa ko sa buhay ko. Ayoko na rin patagalin pa ang relasyon natin na ganito lang tayo. Gusto ko nang makasama ka at bumuo tayo ng pamilya. Ay, mahal mo ba ako, Bea? Oo naman. Mahal din kita. Kaya bakit pa natin patatagalin to kung doon din naman sa kasalan mauuwi ang lahat? Unless na hindi mo pa nakikita na ako na yung lalaki na gusto mong makasama sa habang buhay. Mula nang sagutin kita, sigurado ako na ikaw ang gusto kong mapangasawa. Nagulat lang talaga ako sa bilis ng mga pangyayari. Pero tama ka. Doon din naman tayo papunta kaya bakit pa natin patatagalin to? Tara, pakasal na tayo. Talaga? Magpapakasal ka na sa akin? Oo, kasi mahal kita. Sobra.
Salamat! Salamat, Bea! Mahal na mahal din kita. Hindi ko alam kung tama ba ang sagot na binigay ko noon kay Tyron. Mahal ko naman talaga siya at gusto ko na siya na makatuluyan ko. Pero may bahagi sa sarili ko ang nagsasabi na hindi pa oras na magpakasal. Kaya lang tinanggap ko na rin ang alok niya. Dahil ayoko rin siyang masaktan. Marami po ang nagulat nang malaman nila ang planong pagpapakasal namin ni Tyron. Ang iba nga inisip pa na siguro makaraw buntis ako o kaya biglaan ang plano namin dahil may nangyari na kung ano paman. Pero wala naman akong naging pakialam pa sa negatibo na sinasabi ng iba. Basta ang mahalaga sa akin, pinahintulutan na rin ako ng mga magulang ko na pakasalan si Tyron. Wala rin naman kasi akong mabigat na responsibilidad noon sa pamilya ko. May tiwala na rin kasi ang pamilya ko kay Tyron. Kaya wala nang naging hadlang sa amin hanggang sa matuloy na nga kami sa kasalan. Hi, Tyron! Mabuti naman at nakauwi ka na. Oh, bakit gising ka pa? Hinihintay kasi talaga kita. Pero sinabi ko naman na gagabihin ako ng uwi, di ba? Kasi nga siguradong matatraffic kami pabalik dito galing Manila. Ayos lang, wala rin naman akong pasok sa trabaho bukas. Kumain ka na ba? Hindi pa. Medyo nagugutom na nga ako eh. Sakto pala talaga ang uwi mo. Halika dun sa may lamesa kasi kakahain ko lang din ang mga niluto ko. Ikaw ang nagluto ng mga pagkain na to sa lamesa? Oo, ang paborito mong kare-kare, saka tortang talong. Lalagyan na kita dito sa plato mo ha. Hindi mo na kailangan gawin to, Bea. Ang alin? Ang paglalagay ng pagkain dito sa plato mo? Matagal ko naman ang ginagawa to. Hindi yun ang tinutukoy ko. Napansin ko kasi na napapadalas ang pagluluto mo dito sa bahay. May kasambahay naman tayo na dapat gumagawa nito. Kaya hindi mo na kailangang magluto. Alam mo naman na mahilig akong magluto, di ba? Pwede mo namang gawin yun kapag may espesyal na okasyon na lang dito sa bahay. Pero kapag ganitong normal na araw lang, hayaan mo na sa mga kasambahay at kusinera na gawin tong mga to. Okay, sige. Tikman ko nga tong kare-kare. Ang sarap nitong kare-kare mo. Wala pa akong nilalagay na bagoong, sakto na kaagad yung lasa. Pinag-aralan ko rin talagang lutuin yan. Alam ko kasi na yan ang paborito mong ulam. Paborito ko talaga to, sobra. At nakuha mo ang tamang luto na gusto ko. Salamat. Bea, kinausap ko pala si Kapitan kahapon. Talaga? Anong napag-usapan ninyo? Wala naman siyang binanggit sa akin kanina nung pumunta siya sa health center. Ganun ba? Baka nawala lang sa isip niya. Pero sinabi ko sa kanya na magre-resign ka na sa trabaho. Ano? Sinabi ko kay Kapitan na magre-resign ka na sa trabaho mo sa health center. Hindi ka na magtatrabaho at dito ka na lang sa bahay. Pero bakit naman, Tyrone? Pinag-usapan na natin to, di ba? Oo nga, kaya lang hindi pa naman ako pumapayag. At ang sabi ko, pag-iisipan ko munang tungkol sa bagay na yan. Nakapag-desisyon na ako at nasabi ko na rin kay Kapitan na wala lang talaga siguro sa isip niya kaya hindi kanya nakausap tungkol doon. Tyrone, gusto ko pa rin magtrabaho. Ayoko na dito lang ako sa bahay. Gusto ko yung may sarili pa rin akong pera at panggastos para sa sarili ko. Hindi mo na kailangang isipin ang mga bagay na yon. Bibigyan naman kita ng extension ng credit card ko para pwede kang mamasyal o mag-shopping kahit anong oras mo gusto. At magbubukas din ako ng sarili mong bank account para kung kailangan mo ng cash, makakapag-withdraw ka kaagad kahit hindi mo ako kasama. Basta hindi ka na babalik sa health center para magtrabaho. Gusto ko na makita ng mga tao dito sa lugar natin na ginagampanan mo ang pagiging misis ko, Bea. Nung una, wala ako nakikitang masama sa mga gusto ni Tyron na gawin ko.
Kasi alam ko naman na gusto niya lang ako na mag-focus sa pagiging asawa ko sa kanya. Kaya lang habang tumatagal, napapansin ko na nagsisimula na siyang maging controlling. Hindi lang sa relasyon namin, kung hindi pati na rin sa buhay ko. Hindi ko talaga gusto ang maging plain housewife. Wala yun sa plano ko para sa sarili ko. Kaya noong unang beses na sabihin sa akin ni Tyrone na gusto niya akong mag-resign sa health center, sinabi ko sa kanya na pag-iisipan ko muna ang bagay na yon. Kahit ang totoo, ayoko talaga sa idea na inihain niya. Hanggang sa ayun na nga po, mga maganda, gumawa na siya ng desisyon na hindi man lang hinihintay ang kumpirmasyon ko. Sinubukan ko naman siyang kumbinsihin ulit. Gusto ko pa rin magtrabaho sa health center. Sinabi ko na kaya ko naman ginagawa to dahil kaya ko. At kaya kong pagsabayin ang trabaho at responsibilidad ko sa kanya bilang asawa. Pero sa huli, desisyon pa rin niya ang nasunod at tuluyan ko nang iniwan ang trabaho ko kahit labag po sa aking kalooban. In Lucena, 91.1. Si Mama Ganda sa Radyo Nobela. Bumalik pa rin ako ng isang beses sa health center para kunin ang mga gamit ko. Maraming nagulat nang sinabi ko sa kanila na hindi na ako papasok para magtrabaho. Isa na nga doon si Andy. Kasi alam niya ang mga plano ko sa buhay. Sinabi ko na lang na gusto ko na ring mag-focus sa buhay bilang misis ni Tyrone. Kahit ang totoo, hindi ako masaya sa aking desisyon. Hindi rin naman ako mahilig mamasyal o mag-shopping, mamaganda. Hindi ko rin tuloy nagagamit noon extension ng credit card na binigay ni Tyrone sa akin. Palagi lang akong nasa bahay at nag-aayos ng mga alaga kong halaman doon. Madalas din na sinasama ako ni Tyrone sa mga gathering kasama ang mga ibang kapartido niya. Si Tyrone pa ang madalas na pumipili o bumibili ng isusuot kong damit at sapatos. Gusto niya kasi na ako yung magiging pinakang maganda sa gathering na pupuntahan namin. Gusto niya yung pinupuri siya kasi ang ganda ng asawa niya. Doon ako sa part na yon sa buhay naming mag-asawa na boboard, mga maganda. Kasi wala akong kilala sa mga pinupuntahan namin. Madalas pa, hindi ko rin naiintindihan ang mga pinag-uusapan nila. Puro tungkol sa lupa, negosyo, at politika. Andy, pasensya ka na kung hindi ako makakapunta sa birthday celebration mo, ha? Okay lang. Huwag mong intindihin yun. Nalulungkot pa rin ako kasi ngayon lang ako hindi makakapunta sa celebration mo. Pwede naman tayong mag-celebrate sa ibang araw. Kumusta ka na ba dyan sa bahay niyo, Bea? Eto, kakatapos ko lang mag-makeup. Pero hindi pa ako nakakapagpalit ng damit na isusuot ko dun sa gathering na pupuntahan namin ni Tyrone. Bakit naman? Akala ko ba 8:00 ng gabi ang punta niyo doon sa gathering ng kapartido ng asawa mo? Pasado 7:00 na. Nihintay ko pa kasi siyang makauwi. Ang sabi niya, dala niya raw yung damit at sapatos na kailangan kong isuot para dun sa pupuntahan namin. Grabe! Hanggang sapatos kailangan talaga na may approval pa ng asawa mo? Hindi ka ba nasasakal sa ginagawa niya sa'yo? Medyo. At sa totoo lang, hindi na ako masyadong natutuwa sa buhay ko dito sa bahay. Oo nga, para akong reyna dito kasi pwede kong makuha o bilhin lahat ng gusto ko. Pero para akong reyna na walang kalayaan. Yung ganun. Alam mo, Bea, nung una, sobrang saya ko para sa'yo. Kasi nga akala ko na sobrang swerte mo dyan kay Mayor. Kahit mas may edad siya sa'yo, gwapo pa rin naman, tsaka mayaman pa. Kaya lang, wala talaga sigurong perfect na relationship. Lahat ng mag-asawa pwedeng dumaan sa problema. Mahal mo pa naman si Mayor kahit ganyan ang ugali niya, di ba? Siyempre naman. At ramdam mo naman na mahal ka rin niya, di ba? Sa totoo lang,
Hindi ko na rin alam. Anong ibig mong sabihin? Andy, sa'yo ko lang to sasabihin ha. Alam mo kasi minsan, pakiramdam ko, parang pinang-display lang ako ng asawa ko. Habang tumatagal kasi, hindi ko na masyadong nararamdaman na seryoso siya sa relasyon namin. Lalo na kapag kaming dalawa lang ang magkasama. Grabe naman, Bea. Baka naman napapraning ka lang kaya kung ano-ano nang pumapasok sa isip mo. Siguro nga. Baka dala lang to ng pagkainip ko dito sa bahay. Ay, Andy, ibababa ko na rin tong tawag. Parang narinig ko na kasing pumasok sa may garahe namin ang sasakyan ni Tyrone. O sige, tawagan mo na lang ulit ako kapag may oras ka. Okay, happy birthday ulit ah. Bye! Bye! Mabuti naman at nakapag-ayos ka na. Oo, kanina pa. Hinihintay na lang kita para makapagbihis na ako. Pasensya na kung natagalan ako. Traffic kasi. Eto na nga pala ang damit at sapatos mo. Oh, Wow, ang ganda! syempre. Ako mismo ang pumili ng kulay ng dress na yan at sapatos na isusuot mo. Kaya sigurado ako na bagay yan sa'yo. Alam mo talaga kung anong bagay sa akin. Salamat, Tyrone. Wala yun. Oo nga pala, Bea. Kapag nandun na tayo sa gathering, huwag ka na lang masyadong magsalita ha. Anong ibig mong sabihin? Nung nakaraan kasi na sinubukan mong makipag-usap dun sa asawa ng mga kapartido ko, puro nonsense lang ang lumabas sa bibig mo. Hindi mo siguro napansin pero pinagtatawanan ka na nila dun. Kaya mamaya, huwag ka na lang makipag-usap sa kanila para hindi nila mapansin na wala kang alam tungkol sa negosyo at ganda lang ang meron ka. Ha? Sige. Pasensya ka na. Isang taon na rin kaming kasal noon ni Tyrone nang magsimula na siyang magsalita ng hindi maganda tungkol sa akin. Yung masasakit na salita na pilit ko na lang kinakalimutan. Ayoko kasi na maging immature sa harap niya at pag-awayan pa namin yon. Kagaya na lamang ng mga bagay na tungkol sa negosyo at politika na wala akong alam at hindi ko rin naman hilig na pag-usapan. Kung pwede nga lang na hindi na ako sumama sa mga gathering na pinupuntahan ni Tyrone. Pero naiinis naman siya kapag nagdadahilan ako na masama ang pakiramdam ko. Responsibilidad ko raw kasi nasamahan siya sa mga ganitong pagtitipon bilang asawa niya. Alam ko naman ang responsibilidad ko bilang asawa, Mama Ganda. Pero hindi ko alam kung responsibilidad ko pa rin ba ang maging display ng asawa ko sa harapan ng mga taong gusto niyang i-impress. Yun kasi talagang nararamdaman ko noon. Kapag magkasama kami sa mga gathering, palaging may ngiti sa mga labi ni Tyrone habang hawak niya ang kamay ko o baywang. Pero kapag kaming dalawa na lang ang magkasama, nagsisimula ng maging malamig ang turing at tingin niya sa akin. Kaya hindi ko maiwasan na maramdaman na baka kaya lamang niya ako pinakasalan ay para may maipakita siya sa mga tao. Tyrone! Saktong uwi mo kasi naghahain na ako ng hapunan natin dito sa lamesa. Mukhang mabango at masarap yung ulam natin ah. Siyempre naman, ako ang nagluto. Kaya siguradong masarap tong pochero ko. Bakit ikaw ang nagluto? Oh, bago ka mag-react dyan, pinauwi ko kasi muna si Manang Rose sa kanila. Na-ospital daw kasi yung apo niya kaya pinayagan ko nang umalis. Parang napapadalas yata ang pagdadailan niya para makapagbakasyon siya ng maaga. Mukha namang totoo yung sinabi niya sa akin kanina. Kaya hayaan na natin. Oh, maupo ka na. Tikman mo na tong niluto ko. Nilagyan ko na yung plato mo. Sabihin mo sa akin kung masarap talaga ha. Eto na! Susubo na ako ng kanin at ulam.
Ang sarap nga nitong pochero mo, Bea. Totoo? Walang halong biro o pambobola? Oo, seryoso. Mukhang mapaparami ako ng kain ngayon ah. Wala munang diet ngayong gabi O eto pa, lalagyan pa kita ng ulam sa plato mo. Salamat. Nagutom talaga ako dahil sa mga trabaho ko sa opisina kanina. Oo nga pala, nanggaling dito si Ira, yung asawa ni Congressman Arthur. Kasama yung hipag niya. Hinahanap ka nila kanina kasi may gusto raw silang papirmahan na papeles. Pinatuloy mo sila? Oo, kasi akala ko maaga kang makakauwi dito sa bahay. Kaya pinagmerienda ko muna sila kanina. Bakit naman ginawa mo yun, Bea? Alam nga namang itaboy ko sila paalis ka agad. Dapat sinabi mo na lang na wala ako dito sa bahay para umalis na kaagad sila. O kaya kinuha mo na lang yung mga papeles na dala nila. Hindi mo na dapat sila pinatuloy pa dito sa bahay. Ay, o ano namang pinag-usapan nyo kanina? Tungkol sa bagong negosyo na balak buksan ni Ira. Hindi ko na masyadong naintindihan yung ibang sinabi nila kasi hindi naman ako pamilyar sa mga negosyo na yan. Ayan na nga bang sinasabi ko eh. Dapat hindi mo na sila masyadong kinakausap. Nagmagandang loob lang naman ako na pagmeryendahin sila. Ano bang masama dun? Ang masama lang naman doon, hinayaan mo na pagtawanan ka nila at kutsa-kutsain. Ha? Mababait naman sila nung kausap ko kanina. Akala mo lang yun. Siyempre hindi nila ipapakita sa'yo na pinagtatawanan ka nila. Na naboboboan sila sa'yo kasi nga wala kang alam pagdating sa negosyo. Hindi mo lang alam kung paano ka pintasan ng mga plastic na yan. Dahil ang alam mo lang ay magluto at magdilig ng mga halaman dito sa bahay. Teka nga, Tyrone. Kinakahiya mo ba na asawa mo ko? Ano ba yung sinasabi mo, Bea? Bakit hindi mo nalang sagutin ang tanong ko? Oo, hindi lang naman ang sagot doon. Alam mo, tama na nga tong pag-uusap na to. Ligpitin mo na lang yung mga inihain mo. Nawalan na ako ng ganang kumain. Sandali lang, hindi pa tayo tapos mag-usap. Eh wala naman kwenta tong gusto mong pag-usapan natin eh. So sinasabi mo ngayon na wala akong kwenta? Pwede ba, Bea? Itigil mo na nga yung pagiging immature mo mag-isip. Tyrone, hindi ako nagpapaka-immature. Alam mo na may problema na tayong dalawa. Sabihin mo na nga sa akin ang totoo. Pinakasalan mo ba ako dahil mahal mo ko? O gusto mo lang akong ipang-display sa mga kapartido mo sa politika? Tama na! Itigil mo na yung mga iniisip mo. Dahil wala namang kwenta yan. Sabi ko, ligpitin mo na itong mga nasa lamesa, di ba? Pag di mo niligpit to, babasagin ko lahat to. Ay, mauna na ako sa kwarto. Pagod ako sa trabaho. Gusto ko na magpahinga. Tyrone, sandali lang! Ang sabi ko, gusto ko nang magpahinga. Bea, kung hindi ka pagod, pues ako, pagod ako. Nagpapakapagod ako sa trabaho para lang maibigay ang lahat ng mga luho mo. Luho na hindi ko naman hiningi sa'yo. Dahil hindi yun ang kailangan ko sa relasyon na to. At mas lalong hindi ang pera mo. Ikaw mismo ang kailangan ko, Tyrone. Ikaw at ang pagmamahal mo bilang asawa ko. Hindi ko rin kaagad tinigilan noon si Tyrone at muli siyang tinanong tungkol sa nararamdaman niya para sa akin. Paulit-ulit lang din siyang umiiwas na sagutin ang tanong ko kung bakit niya ba talaga ako pinakasalan. Nasaktan na ako noon, Mama Ganda. Dahil pakiramdam ko ay alam ko na ang sagot sa sarili kong tanong. Sinubukan ko pa rin namang pakisamahan ang asawa ko sa kabila ng nangyaring pagtatalo sa aming dalawa. Pinilit ko pa rin ayusin ang pagsasama namin dahil syempre, kasal na kami noon at hindi lang basta magkasintahan. Isa pa, mahal ko na rin talaga siya at malalim na ang na-invest kong feelings sa kanya. Kaya naman kahit nasasaktan talaga ako emotionally at mentally, pinilit ko pa rin manatili bilang asawa ni Tyrone. Pero lahat ng pagtitiis at pagsasakripisyo ay palaging may hangganan. Kapag hindi ito nasusuklian ng tama. Habang tumatagal ang pagsasama namin ay mas lalo lamang akong nahihirapan sa aming sitwasyon. Mas lalo kasing lumalamig ang pakikitungo ni Tyrone sa akin.
Pero sweet siya sa akin sa harap ng ibang tao, lalo na kapag may mga gathering kaming pinupuntahan. Literal na ginagawa niya akong pan-display na lamang sa mga kapartido niya sa politika. Kaya pagkatapos ng 2 taong pagsasama, nagdesisyon po ako makipaghiwalay. Wala naman kaming naging anak noon kaya wala naman po akong masyadong panghahawakan o panghihinayangan sa aming dalawa. Nasa trabaho si Tyrone nang mag-impake ako ng mga gamit ko at umuwi sa bahay namin. Nagulat ang mga magulang ko at hindi ko sinabi sa kanila ang totoong dahilan ng aking pag-uwi. Lalo na ang pag-iwan kay Tyrone. Sinabi ko lang na marami kaming hindi pagkakaunawaan at mga problema na hindi na maayos. Noong una sinuyo po ako ni Tyrone at pumupunta-punta po siya sa bahay namin. Pero napagod na po talaga ako. Said na ang pagmamahal na minsan kong naramdaman para sa kanya. Ganun pala talaga ang pag-ibig na hindi nasusuklian ng tama. Pwedeng bigla na lamang maubos o maglaho na parang pula. Ngayon, Mama Ganda, ay may iba na akong asawa at may 2 na kaming anak. Mabilis rin kasing nagproseso ang annulment case namin noon dahil pareho namin iyong ginastusan. Tahimik na ang buhay ko kasama ang lalaking nagmamahal sa akin. Simple lang ang buhay namin. At walang luho na naibibigay sa akin ng asawa ko. Pero at least, sigurado ako na totoo ang pagmamahal niya sa akin. At tungkol naman kay Tyrone, wala na akong masyadong balita sa kanya kasi matagal na rin akong hindi umuwi sa probinsya namin. Basta ang alam ko lang ay nasa politika pa rin siya hanggang ngayon at nasa mas mataas na posisyon. Maraming salamat, Mama Ganda, sa pagkakataong maibahagi ko ang aking istorya. Sana kahit paano po ay may naiwan na aral ang aking sulat sa lahat ng ating mga kabarangay. Ako ang inyong forever kapuso at kabarangay, Bea. Ang drama ng buhay, ang drama ng barangay. Radyo, nobela. Hello mga kabarangay! Nagustuhan mo ba ang itinampok na kwento natin ngayon? Huwag kakalimutan na i-follow ang Barangay LS Nari 1.1 Podcast at ang iba pa naming social media accounts. Huwag din kakalimutan ang pakikinig sa Barangay LS Nari 1.1 Forever!